Naniniwala ang mga scientist na kinakain ng mga polar bear ang kanilang sariling anak sa huling bahagi ng tag-init at taglagas, lalo na kapag ang kanilang pangunahing pagkain na mga seals ay nasa dagat at hindi madaling matagpuan. Maaaring mahirap paniwalaan na ang isang napaka-cute na hayop na ito ay kayang kainin ang sarili nitong kauri. Sa totoo lang ito ay isang kakilakilabot na pangyayari, ngunit maraming hayop ang naitalang kumakain ng kanilang sariling kauri. Kaya naman sa ngayong araw na ito, narito ang ilan sa mga hayop na may ganitong pag-uugali, kabilang ang ilan na maaaring ikakagulat mo. Number 10, snake. Maraming uri ng ahas ang kumakain ng kapwa nila ahas, ngunit may isang uri ng rattlesnake, ang Mexican lance-headed rattlesnake na naitalang kumakain ng kanilang sariling anak. Ngunit huwag mag-alala dahil ang mga inang ito ay kumakain lamang ng mga anak na namatay na o masyadong mahina upang mabuhay. Bukod dito, may ilang uri ng viper at pit viper na kilala sa pagkain ng kanilang sariling mga supling, lalo na kung ang mga ito ay isinilang sa labas ng lungga ng kanilang ina. Ang dahilan kung bakit nila ginagawa ito ay dahil ito ay isang survival mechanism. Ang mga rattlesnake ay kabilang sa tinatawag na New World pit vipers at matatagpuan lamang sa Hilaga at Timog Amerika. Isang paliwanag kung bakit maaaring tuklawin ng isang ahas ang sarili nitong buntot ay dahil kapag ito ay nasa maliit na kulungan, hindi ito makakainat ng husto at maaaring isipin na ang sarili nitong buntot ay ibang ahas. Mayroon ding sinaunang simbolo na tinatawag na Ouroboros, isang imahe ng isang hayop na kinakain ang sariling buntot na sumisimbolo sa kamatayan at muling pagsilang. Sa totoong buhay gayunpaman, kapag kinain ng ahas ang sarili nito, madalas itong nauuwi sa kamatayan. Mahigit sa 100 species ng ahas ang kumakain ng kanilang sariling uri. Kabilang na dito ang 6 na species ng cobra sa Timog Africa ang kilala bilang kumakain ng ibang ahas, at 5 sa kanila ay kilala rin bilang mga kanibal. Halimbawa, ang Cape Cobra ay ikalawa sa pinakamaraming uri ng ahas sa rehiyon, at kung ito ay magutom, malaki ang posibilidad na kakainin nito ang kapwa niya cobra. Number 9, frogs. Bukod sa mga ina na kumakain ng kanilang sariling anak, maaari rin itong mangyari sa pagitan ng magkakapatid. Halimbawa, ang mga butete ng cane toads ay kumakain ng mas bata nilang kapatid na bagong pisa pa lamang. Ang pag-uugaling ito ay pinakakaraniwan sa Australia, kung saan ang cane toads ay isang invasive species na napakarami at sumisira sa likas na ecosystem. Ang cannibalism sa kanila ay isang tugon sa matinding kompetisyon para sa pagkain at iba pang resources dahil wala silang natural na kalaban sa lugar. Kapansin-pansin na ipinapakita nito ang mabilis na kakayahang magbago ng isang species dahil ang mga butete sa Australia ay mas mabilis na lumalaki kumpara sa kanilang mga counterpart sa Timog Amerika. Sa ganitong paraan, naiiwasan nilang maging pagkain ng kanilang mas matatandang kapatid dahil ang mga mas maliit na butete lamang ang madalas na kinakain. Number 8, dark fishing spider. Pag-usapan natin ang mga inang handang magdusa para sa kanilang anak. May ilang babaeng gagamba na hinahayaan ang kanilang mga supling na kainin sila ng buhay. Ang matryphagy o pagkain ng ina ay napakabihira sa kalikasan, ngunit matatagpuan ito sa mga dark fishing spider. Sa isang pag-aaral na isinagawa ni na Yung Hans at ng kanyang mga kasamahan, naglagay sila ng 2 inang gagamba at 3 dalagang gagamba, kasama ang ilang bagong silang na supling. Natuklasan nila na maaaring mahirap paniwalaan na ang isang anak ay kayang kainin ang sarili nitong ina, ngunit ito ay isang natural na proseso na nabuo sa loob ng maraming generation upang matiyak ang kaligtasan ng buong species. Number 7, meerkat. Ang mga fluffy at mukhang cuddly na meerkat ay kilala rin sa pagiging cannibal. Sa isang pangkat ng meerkat, ang alpha female ay pumapatay at minsan ay kinakain pa ang mga anak ng ibang babaeng meerkat upang matiyak na magkakaroon siya ng mas maraming pagkain at mas maraming tagapag-alaga para sa kanyang sariling mga supling. Upang masuri ang benepisyong nakukuha ng alpha female sa ganitong ugali, nagbigay ang mga researchers ng contraceptive shots sa mga babaeng meerkat na hindi dominante upang hindi sila manganak sa loob ng 9 na buwan. Sa panahong ito, ang dominanteng babae ay mas lumaki at nagbigay ng mas maraming atensyon sa kanyang mga anak, habang ang mga subordinate na babaeng meerkat ay mas naglaan ng oras sa pag-aalaga sa mga anak ng alpha female. Number 6, polar bear. Marami nang naisulat tungkol sa epekto ng climate change sa Arctic at kung paano nito pinipilit ang mga polar bear na gumawa ng desperadong hakbang para mabuhay. Ngunit kahit ang mga photographer ng National Geographic
ay nagulat nang makuhanan nila ng larawan ang isang adulto polar bear na pumapatay at kinakain ang isang batang oso. Bagaman hindi lamang ito epekto ng climate change, may pangamba na nagiging mas karaniwan ang ganitong pag-uugali habang patuloy na lumiliit ang kanilang tirahan. Ang ganitong uri ng cannibalism ay mas madalas nangyayari sa tagsibol at tag-init, kung kailan mas mahirap nang makahanap ng pagkain dahil sa pagbaba ng populasyon ng mga seal at pagkatunaw ng yelo na ginagamit nilang panghuli ng pagkain. Sa kasamaang palad, kahit gaano sila ka-cute, ang mga polar bear ay kabilang sa mga hayop na kumakain ng sarili nilang uri. Karaniwan ang mas malalaking lalaking oso ang pumapatay at kumakain sa mas maliliit na babaeng oso at mga anak nito. Number 5, chicken. Hindi kinikilala ang mga manok bilang pinakamatalinong ibon, kaya hindi nakakagulat na ang kanilang pagpatay at pagkain ng sariling anak ay minsan hindi sinasadya. Sa maraming pagkakataon, ang mga itlog ng manok ay napipisa o nababasag dahil sa siksikan sa kulungan at may mga manok na aksidenteng kakain nito nang hindi namamalayan. Sa kasamaang palad, maaari nitong mahubog ang kanilang panlasa sa pagkain ng itlog na maaaring maipasa rin sa ibang manok. Sa katunayan, maraming magsasaka ang gumagamit ng mga peking itlog o decoy eggs upang mabago ang ugali ng kanilang mga manok. Maraming manok ang hindi kayang makilala ang pagkakaiba ng isang itlog at isang golf ball at sila ay panghihinaan ng loob na ipagpatuloy ang pagkain ng kanilang sariling mga itlog kapag nakita nilang mahirap ito. Ang iba naman ay gumagamit ng espesyal na ginawang peking itlog upang hadlangan ang kanilang mga manok na gawin ito. Number 4, European rabbit. Ang isang inang ligaw na kuneho ay minsang kinakain ang isang patay na anak kung nararamdaman niyang may malapit na mandaragit. Ginagawa niya ito upang mapanatiling ligtas ang kanyang sarili at ang kanyang mga buhay na anak. Gayunpaman, may mga pagkakataon na ang isang ina ay kumakain ng kanyang supling dahil sa matinding gutom, uhaw o lamig. Minsan, ang kakulangan sa protina sa pagkain ay nagiging sanhi rin ng kanibalismo sa mga kuneho. Matapos manganak, ang isang inang kuneho ay lubos na nauubusan ng enerhiya, kaya mahalagang pakainin sila ng pagkaing mayaman sa protina sa huling mga linggo ng pagbubuntis upang maiwasan ang malnutrition. Alam ng mga kuneho kung ang kanilang anak ay ipinanganak na patay at kung ganoon ang kaso, hindi sila mag-aatubiling kainin ito. Ayaw nilang mag-iwan ng anumang bakas sa kanilang paligid. Kaya kahit sila ay mga herbivore, kinakain nila ang kanilang sariling patay na mga anak. Number 3, common chimpanzee. Ang mga chimps ay ilan sa pinakamatalinong hayop sa mundo at isa sa mga species na pinakamalapit sa tao. Gayunpaman, kilala rin sila sa pagkain ng kanilang sariling anak. Ang ganitong pag-uugali ay pinakakaraniwan at pinakamatindi sa panahon ng labanan sa pagitan ng mga pangkat ng chimpanzee, lalo na kapag may matinding kompetisyon para sa pagkain. Papatayin nila ang mga supling ng kalabang grupo, paghahatian ng karne, at pagkatapos ay aakyat sa mga puno upang kainin ito. Ngunit hindi lamang sa mga labanan nangyayari ito. May mga lalaking chimpanzee na nagnanakaw ng bagong silang na sanggol mula sa mga bisig ng kanilang ina. Pagkatapos ay pinapatay at kinakain ito. Naniniwala ang mga scientist na ginagawa ito ng mga lalaki upang mapataas ang chance ng ina na magkaanak muli. Kahit ang ilang babaeng chimpanzee ay naobserbahang pumapatay ng hindi nila kaanak na sanggol, bagamat ito ay mas bibihirang mangyari. Bagaman hindi pangkaraniwan ang kanibalismo sa kaharian ng hayop, ito ay isang dahilan kung bakit ang mga babaeng chimpanzee ay madalas na nagtatago kapag sila ay manganganak. Number 2, lion. Habang ang mga lalaking leon ay may harem ng mga babaeng kanilang kinakasama, ang mga dambuhalang pusa na ito ay kilala rin bilang mabubuting ina at ama. Ang mga babaeng leon ay madalas na nagpapasuso kahit sa mga anak ng ibang babaeng miyembro ng kanilang grupo. Sa kasamaang palad, hindi bihira ang infanticide dahil sa limitadong pagkakataon sa pagpaparami. Kapag umabot sa isang tiyak na edad, pinalalayas ng mga ama ang kanilang mga anak na lalaki mula sa grupo upang hindi sila maging kompetisyon sa hinaharap. Ang mga batang lalaking leon na ito ay kadalasang naghahanap ng ibang grupo ng leon na kanilang aangkinin bilang sarili nilang teritoryo. Sa maraming pagkakataon, kapag ang isang bagong lalaking leon ay umagaw ng isang grupo, pinapatay niya ang lahat ng mga batang leon doon upang alisin ang kompetisyon at maibalik sa estrus o fertility cycle ang mga babaeng leon. Nakakalungkot na may mga pagkakataon rin kung saan pinapatay at kinakain ng isang inang leon ang natitira niyang anak kapag ang iba pang mga kuting sa kanyang panganganak ay namatay na. Sa halip na gugulin
ang kanyang oras at lakas sa pagpapalaki ng isang solong supling, mas makatuwirang magsimula siyang muli sa isang bagong grupo ng anak. Mula sa pananaw ng evolusyon, ito ay isang mas kapaki-pakinabang na estratehiya. Number 1, Tonan Black Macaque. Ang mga Tonan Black Macaque na katutubo sa Timog Silangang Asya ay kilala sa pagdadala ng katawan ng kanilang patay na sanggol sa loob ng maraming oras o kahit ilang araw. Ginagawa nila ito kahit na unti-unti nang nabubulok ang katawan ng kanilang anak. Hindi pa malinaw kung ginagawa nila ito dahil sa lungkot o dahil hindi nila nauunawaan na patay na ang kanilang anak. Madalas, hinuhugasan at nililinis ng mga ina ang katawan ng kanilang patay na supling sa pamamagitan ng paghimod at pag-aalaga dito kahit na unti-unti na itong nasisira. Ngunit nagulat ang mga scientist nang makita ang isang unang beses na ina, si Evelyn, na kinakain ang nabubulok na katawan ng kanyang patay na anak matapos niyang dalhin ito sa loob ng 28 days. Pinanood nila siyang unti-unting kumain nito hanggang sa isang buto na lamang ang natira. Matapos mamatay ang sanggol ni Evelyn sa loob ng 4 na araw, kitang-kita ang kanyang matinding pagkabalisa, sumisigaw siya sa sarili niyang refleksyon. Patuloy niyang dinilaan at dinala ang patay niyang anak, kahit na nalaglag na ang ulo nito makalipas ang 14 na araw. Sa mundo ng hayop, ang cannibalism ay maaaring mukhang kakilakilabot at mahirap paniwalaan, lalo na kung ito ay ginagawa ng mga nilalang na inaakala nating kaibig-ibig o hindi mapanganib. Ngunit sa maraming kaso, ito ay isang survival instinct, isang paraan upang mapanatili ang kanilang uri sa gitna ng matinding kompetisyon, kakulangan sa pagkain, o iba pang mga hamon sa kanilang kapaligiran. Mula sa mga ahas, palaka, hanggang sa polar bear, chimpanzee, at leon, ipinapakita ng mga hayop na ito kung paano ang likas na mundo ay puno ng hindi inaasahang pag-uugali na maaaring tila matindi para sa atin, ngunit likas at bahagi ng kanilang cycle ng buhay. Ang kalikasan ay puno ng misteryo at kagila-gilalas na mga kwento, at minsan, ang pinakamatitinding kwento ay nagmumula mismo sa kanilang sariling mundo. Ano sa tingin mo ang pinakakamangha-manghang hayop sa listahang ito? Ibahagi ang iyong opinyon sa mga komento.